Okay. Sunod na ating pag-usapan, ito nga pong ilang pa rin sa mga akusado. Kung ito nga ba siyang, sino-sino nga ba ito? Pero ang identified dyan ay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Meron daw mga aktibo at dating general ng PNP at iba pa ang kasali dyan sa kasong ito. At hindi ho magtatagal. Baka nga po magkaroon ng warrant of arrest yan. Kasi kung nagkaroon ng warrant of arrest at nahuli si Duterte, bakit naman hindi mahuhuli at hindi iisyuhan ng warrant of arrest yung iba pa? Kaya nga si Senador Bato de la Rosa ngayon, paiba-iba na rin ang statement. Sabi niya, haharapin niya, sasama siya kay Duterte. Ngayon mahuli si Duterte, nawawala na siya. Wala na yung kanya sinasabing sasama at magpapahuli. Tila magtatago pa, tila hindi magpapahuli. Isa pang plano ay yung idea ng Senado na doon siya magtago pansamantala para hindi maaresto sa Senado. Abay, hindi naman ho pwede yung ganun. Dahil ang government office ay hindi pwedeng taguan ng may mga warrant of arrest. Lalong makakasira sa Senado pagka ganun. At saka hindi naman tatagal. Kasi si Bato de la Rosa ay hanggang June 30 na lang ang kanyang pagiging senador ngayong panahong ito. Kung hindi ito mananalo kasi kandidato pa. Pero yung mga retiradong general, aktibong pulis na nasasangkot dyan, aba, hulihin sila pag may warrant of arrest. Hindi naman po matitigil ang CIDG, ang DILG, ang DOJ o lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kahit pa nagkaroon ng investigasyon na parang pabor kay Duterte at kung anuman, hindi po makokontrol at hindi po ibabaliwala ng gobyerno under President Marcos ang warrant of arrest sa oras na ito ay idaan sa Interpol. Dahil yun na po yung president. May warrant of arrest galing sa ICC, tumaan sa Interpol, pinatupad kaya nahuli si Duterte. So, yung iba pang akusado, kung siyam yan o walo yan, ganon din po ang mangyayari. Dahil sa inyo yan. Kung ano yung gagawin, kayo ba'y susuko, kayo ba'y magpapahuli, o ano mang inyong gagawin. Pero ang Estado ay mananatili. Kahit pa binabatikos ng mga makaduterte, kahit pa anong sabihin ninyo, kahit yung ibang mga senador ay lumutang na pro-Duterte, hindi mapipigilan ng warrant of arrest. Kasi ang warrant of arrest, iyan ay order ng korte na siyang ipinatupad ng kasalukuyang gobyerno at ipapatupad kahit kanino. Kahit senador, kahit retirado o aktibong general ng PNP. Kasi ang paghahanap dito at ang issue rito, katarungan. Bigyan ng hustisya ang mga pamilyang Pilipinong naging biktima ng tokhang ng Duterte administration. Kung tinanggap ni Duterte na sabi niya, this is my destiny, nang siya ay unang araw na makarating dyan ho sa ICC, ay baka yan din ang magiging destiny ng mga taong nasangkot at kinasuhan dahil sa human rights violation. At yung dating nga pong nagsasalita na, "Gone! Make my day! Sumama ka pa, Trillanes!" Ay nako, ngayon po ay nagbago na ang isip at napag-iisipan na po na magtago. Kasi wala daw pong hustisya. Aba, paano magkakaroon ng hustisya kung magtatago ka? So ito nga si Bato de la Rosa po ay larawan ng isang nagbabalat kayong matapang. Yung akala natin napakatapang, akala natin na itong taong to ay walang inuurungan, 'di ba? Akala natin kahit saan mo ito tapat, talagang ito'y palaban. Pero pagdating lang pala sa warrant of arrest ng ICC ay titiklop. So mabuti pa pala si Digong. 'Di ba si Digong, alam niya na meron na siyang warrant of arrest, alam niya na siya huhulihin na ng Interpol or ng ICC, umuwi pa din at hindi po nagtago doon sa China. Ewan natin kung totoo yung balita ng GMA7 na tinanggihan daw po yung asylum, 'di ba? Pero ang ibig sabihin nito, at least 'di ba, umuwi at hindi nagtago. Etong si Bato de la Rosa, mas pipiliin po na magtago. So, mahirap po itong sitwasyon na ito kay Bato kasi siya ay mangangampanya. Paano siya makakapangampanya kung magtatago siya? At kung sakali naman na siya'y manalo at siya'y nagtatago, paano siya makakapagtrabaho? Di kapag pinatawag siya sa Senado, paano siya pupunta? Hindi naman po pandemya ngayon. So, hindi pwede ang mga video conferencing. So,
Wala rin, 'di ba? Wala ring patutunguhan si Bato. So kung manalo man siya, eh baka masibak lang din siyang senador at hindi na siya makapagtrabaho bilang senador sa kanyang patuloy na pagtatago. Kung magtatago naman siya doon sa loob ng Senado, eh nako, eh pwede pala siyang hulihin, pwede siyang kaladkarin palabas ng mga huhuli sa kanya kasi nga po, more than 6 years ang penalty sa kanyang kaso. 30 years po ang penalty diyan po sa crime for humanity na kinakaharap din kaso ni Digong at ng ilan pang mga personalidad na mga sangkot sa EJK noong panahon po ni Digong. So, saan lulugar ang isang Bato de la Rosa, di ba? Kaya ngayon, pabago-bago ang kanyang statement kasi nga po eh hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Takot na po si Bato de la Rosa na mahuli. Kung mapapansin ninyo, 'di ba, nung mga nakaraang panahon eh lagi po itong nangangampanya. Eh ngayon po, naku, nakikita natin na hindi na to hindi na organize yung kanilang PDP laban dahil nga po yung kanilang presidente na si Robin Padilla ay inuuna ang pamamasyal doon sa The Hague, sa Netherlands, doon sa Europe. Tapos syempre yung kanyang grupo dito nagkakanya-kanya na lang, watak-watak. Kaya paano pa mananalo ang grupo ni Digong? Ito na yon. Ito na yung nakikita natin na malaking dagok sa PDP laban ang pagkakahuli kay Digong. Kaya etong si Bato, nako, ganun na din ang ginagawa. So ito po yung interview niya sa kaya Ted Filon. Panoorin po ninyo ang kanyang mga pinagsasabi. Handa na po, nasa linya na, Good morning kausapin po, po natin. Senator Bato. Good morning, sir. May buntag. May buntag, Ted, and DJ Chacha. May buntag. Good morning Opo. sa ating lahat. Dili ako mangutang na kung asaman mo karon ha. Naarak ko din, Ted. Suroy-suroy. Surusuroy, -1, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit. So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason diyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, na tulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila manghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis.
hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. So, gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. At tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the SONA na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako yung magtatago, kung mag-i-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, Oh. I can stay forever in the Senate unless hanggat hindi mo desisyonan ng Supreme Court yung aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Kasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon ho tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nagagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Okay. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng lehislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I'm not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradition at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir, do you include dito po sa inyong sinasabing president ang kaso ni Madam Leila de Lima? Hindi. Kasama na yun, pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang membro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng executive branch of government. So, maraming precedents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila sa amin ding interview, siya overnight lang, the following day, siya ay nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face
the music. Man up natin yan, Ted, kung nirecognize, kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Masasabi na natin talaga na pinakaduwag na senador itong si Bato de la Rosa dahil nga po hindi siya susuko kapag dumating na ang warrant ng ICC, dala-dala po ng Interpol. At nagawa pa niyang pagtawanan ito nga sinabi ni Laila de Lima. Kung tutuusin, mas may bayag pa si Laila de Lima kaysa kay Bato de la Rosa kapag tinutuon nito na hindi sumuko. Kaya po, alam nyo, nakikita natin dito, takot na si Bato at siguro pasilip-silip na lang to kapag lalabas kasi hindi na nga yata to nangangampanya parang hindi ako naniniwala na ito pumupunta sa mga lugar at nagbabahay-bahay at nangangampanya, parang hindi na, malabo na kasi ang priority nito ngayon ay magtago, hindi po kumandidato. Kapag siya kumandidato ng kumandidato, maging senador man siya, baka masipa siya sa Senado. Dahil nga pwede siyang damputin doon sa Senado at hulihin ni General Torre. Sigurado ako na ang maghahatag o magbibigay ng warrant of arrest dito kay Bato ay no other than General Torre. Diba? So, eto, sunod-sunod ang mga magiging achievement ni General Torre. Una, si Kibulok nahuli. Pangalawa, etong si Digong na walang nagawa. Etong si Bato de la Rosa pwedeng maging pangatlo at pwedeng kalad ka rin to kahit saan sulok ng Senado magtago. Hindi po sasantuhin ng ating magiting na general na si General Torre etong si Bato kasi nga po si Digong nga walang nagawa di ba? Ito pa kayang alalay lamang ni Digong, di ba? Umamin naman si Bato de la Rosa na valid yung warrant of arrest ni Digong, kaya po lalong magkakaroon ng kumbaga kumpiyansa ang ating PNP na makipagtulungan sa Interpol para mahuli itong si Bato de la Rosa. Ayan. Ayan kasi, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, dapat nga ipagmalaki ni Bato itong kanyang tukhang doon sa ICC. Di ba? Dapat nga hindi siya matakot na siya'y mahuli. Kasi pwede naman yata sila magkita ni Digong doon sa ICC. Kasi meron na mga common area doon na kung saan kapag po yung mga nakalagak doon, siguro kung gustong magpaaraw or gustong magbasa ng libro or ito ay mag-gym, mag-exercise, baka magkita naman sila doon ni Digong, di ba? Imposible namang hindi sila magkita doon. Saka isa pa, hindi pupunta si Bato doon sa Dahig kasi, di ba, para niya nang ipinain yung sarili niya doon. Mas mapapadali ang trabaho ng ICC. Bakit? Pwede na siyang hulihin doon sa Dahig. Diba sa Netherlands, nako talaga. Ikaw talaga, Senator Bato, akala ko pa naman ang tapang-tapang mo. Akala pa naman namin haharapin mo talaga tong kaso na ito. Si PBBM hindi pa rin naman nag-iiba ang kanyang stance dito sa ICC. Hindi pa rin nakikipagtulungan, hindi nagbibigay ng dokumento, hindi pa rin na kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para sa ICC. Walang talagang pakikipagtulungan. Ang problema, kayo ni Digong, hindi kayo umalis ng Interpol. Kaya kayo ay pwede pa ding mahuli. Nako, eto sinoplak siya ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Naku po, panoorin niyo to. Soplak na soplak si Bato dito. Last question, Giselle Pardilla, PTV4.
Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa nyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. So, masasabi nga natin talaga na mas mabuti pa pala si De Lima. Kung itong si Bato ay talagang magtatago po kapag lumabas na ang warrant of arrest. Diba? Ito nga si Senator Bato naman, kala mo naman wala talagang kinalaman, diba? Kung wala kang kinalaman talaga, diba? Dapat harapin mo. Kahit saan pang korte yan. Kayang-kaya mong harapin yan. Bakit? Wala kang ginawang masama Wala kang ginawang kahit anuman lang na nalabag sa batas, di ba? So bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Hahamunin mo pa na sasabihin mo pa na yung warrant of arrest ay galing sa ibang bansa at hindi naman utos dito sa korte natin. Kung talagang wala kang kasalanan, di ba? Patunayan mo doon sa ICC mismo. Kasi kung dito, kayang-kaya yung impluwensya ng mga korte. Natakot nga yung mga biktima na dito magreklamo kasi alam nila na kayang-kaya nyo silang gawa ng hindi maganda kapag dito sa Pilipinas kayo nahabla, di ba? Kaya tama lang yun. At least doon sa ICC, patas, hindi bias. Di ba? Pagkakataon mo na nga yan na malinis mo ang iyong sarili sa mga ibinibintang sa'yo, kaya lang mukhang palalampasin mo pa. Anyway, syempre, naiisip din naman ni Bato siguro na kaya sumuko siya o kaya hindi, parehas lang din ang kahihinatnan. Hindi siya makakapagsilbi bilang ating senador. Manalo man siya o matalo, diba, hindi na siya makakapagsenador kasi kapag siya umattend ng session at may warrant of arrest, huhulihin siya ni General Torre kahit na may session. Kung siya naman ay magtatago, hindi rin siya makakapagsilbi bilang senador kasi nga po, 'di ba? Hindi naman pandemya ngayon at hindi po uso o hindi po pwede ang mga video conferencing lang. Pwera na lang talaga kung valid ang iyong excuse. Kung meron kang malubhang sakit o meron kang importante na mga engagement out of the country. 'Di ba? Yung mga ganun pa baka pwede. Pero yung dahil lamang sa may warrant of arrest at magtatago, tingin ko ay hindi po palulusutin ng liderato ni Senate President Chis Escudero yung mga ganitong style ni Bato. So abangan natin ang mga mangyayari kung talaga bang magtatago si Bato o magtatago sa pundya ng ating Senate President. Or etong si Batoy, haharapin ba at magmamatapang? Haharapin ang kanyang kaso sa ICC. Abangan natin yan. Yan ang pinaka-exciting part dito kay Bato. Ano pa naman to? Mababaw pa naman luha nito. Yan ang tignan natin kung hagulgul to ng iyak. Katulad nung nangyari nung bumoto siya para masibak na Senate President si Mig Zubiri.
Tignan natin kung ano mangyayari. So, yun lamang po. Maraming salamat kay Sir Mike Abe at kay Attorney Claire Castro sa kanilang mga video at sa teleradyo, serbisyo. Tama ba? Hindi pala teleradyo. Ano ba yung kay Ted Pailon? Ayan. Thank you po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.